whenever we were kind of going through it, they put two on me, whether it's a miscommunication or that's what they. Sa video na to, tara't pag-usapan natin yung impact na binigay ni De'Aaron Fox ngayon sa San Antonio Spurs kasama ang alien na si Wembanyama at veteran guard na si CP3 sa lineup. Tara't pag-usapan natin ang impact na binigay niya mula sa 5 games nito at sa magiging future niya pa sa San Antonio Spurs. Sa unang 5 magkakasunod na laro nitong si Aaron Fox sa silver and black jersey, ipinakita agad nito kung gaano kahalaga sa team ang isang game changer player na isa talaga sa kailangan nga raw nitong San Antonio Spurs. At mismong inasahan nila dito kay De'Aaron Fox dahil yan mismo yung role nito sa former team niya na Sacramento Kings. Yung speed type nito as a point guard na dahilan kung bakit kayang-kaya nitong iwanan yung kanyang defender at makapasok sa basket. Isa sa mga kino-compliment nitong si Victor Wembanyama sa pagiging PG nitong si Fox. Bukod dyan meron tong 2-3 record sa San Antonio Spurs at mas tumaas pa lalo ang offensive ratings ng mga to mula sa 117.2% since na maglaro nga ito sa kanila. At kitang kita natin mula sa numbers na malaking bagay yung naging contribution agad nitong si Fox sa 5 games na yan, and what more pang araw sa mga susunod pa nitong games, di ba? Sobrang laki at maganda yung naging outcome ng isa pang all-star caliber player na naidagdag ng Spurs kasama itong si CP3 at Wemby sa lineup. At sa ilang game napatunayan agad ng Spurs na tama ang desisyon nila sa trade na nangyari. Sobrang bilis ng naging adjustment nitong si Fox sa San Antonio Spurs na nagpapakita nga talaga ng mataas pa na potential na kayang-kaya ng mato na mapataas pa lalo yung winning percentage nila even na nasa baba sila ngayon ng Western at may 26-29 record. Pinapakita nga lang ng mga to na mas nagpo-focus na sila ngayon para sa kanilang pagiging future contender team ng Western Conference. Sa 5 games nitong si Aaron Fox nasa posisyon pa nga lang ito ng kung tawagin nila not trying to step anyone's toes, na ang ibig sabihin lang nasa pagpipigil pa nga raw ang player na to na ipakita yung full potential niya sa team ng San Antonio at hindi pa totally nilalabas yung buo niyang kakayahan, lalo na yung pagiging aggressive na point guard nito sa game na nagpapakita nga lang daw ng mataas na respeto sa kanyang mga teammate ngayon at hindi nang aagaw ng atensyon sa team. Kaya mas bumababa yung average drive nito sa 5 games niya sa San Antonio Spurs ngayon. Even na hindi pa gano'n nagpapakita ng potential yan, mataas pa rin yung naging umpisang numbers niya mula sa average niya ngayon na 21.6 points, 53.8% effective field goal percentage kasama pa ang 3.4 rebounds, 7.8 assists at 1.8 steals at 2 turnover in 5 games. Kaya talagang sobrang laki ng naging impact nitong si Fox mula sa opensa hanggang sa depensa nito sa San Antonio Spurs. At siya ngayon mismo yung nakikitang magiging off-ball threat ng team na to dahil mula sa off-drive basket hanggang sa mga perimeter jump shot and eventually yung 3-point shooting at mga catch and shot nito talagang sobrang laking threat yan ngayon sa opensa ng San Antonio Spurs. Isang lehitimong elite scorer naman talaga yung meron sa versatile nitong si De'Aaron Fox and hindi natin maitatanggi yung bagay na yan. Ang problema na nga lang dyan ng Spurs kung paano nila mapagsasabay-sabay yung mga player tulad nga nitong si CP3, Stephen Castle at itong ang si Fox sa game. Yan yung paniguradong pinag-aaralan na ngayon nitong San Antonio Spurs, lalo na yung isa sa pinaka-role nga nitong si Fox yung mga on-ball play. Ito yung klase ng guard na hindi kumukuha ng mga screen, di ba? Dahil talagang iniiwan nito yung depensa niya dahil nga sa ibang klaseng abilidad nito sa bilis. Kaya may adjustment pa rin nga na kailangan ngang ayusin yung San Antonio Spurs sa mga to. Pero malaking advantage kung makukuha agad nila yung laro nitong si Fox dahil sobrang laking tulong lalo na sa opensa at on-ball play na mas mapapabilis pa nga yung ikot ng bola nila at mas magiging magaang ang opensa sa oras na makapaglaro at makapag-adjust na yung mga to sa game. Yung pagkakaroon nga ng point guard tulad nitong si Aaron Fox sa team maaasahan mo mula sa depensa at opensa. Sobrang worth it para dito sa San Antonio Spurs dahil sa 5 games na ginawa nito meron siyang 28.8% shot na mas bumaba ang 5 feet from basket at meron siyang 69.6% naman shooting accuracy. Mula yan na nagpapakita na kaya nitong mag-exploit mula sa mga defender at gumawa ng puntos mula sa drive at tumira mula sa perimeter hanggang sa 3-point line even na may matinding depensa. Bukod pa dyan nakapag-generate yan ng 5.8 free throw attempts in 5 games na medyo bumaba nga mga pare ko since nang mag-trade ito, pero aasahan mo pa rin yung pagtaas niyan sa mga susunod pa na game niya.
At ang isa pa sa dahilan kung bakit nakikita yung pagiging extra valuable nitong si De'Aaron Fox sa San Antonio Spurs dahil sa clutch gene nito sa game na kayang-kayang mag-perform sa mga critical moment or crucial game. Katulad nga sa last game nito kontra sa Charlotte Hornets. Yung latest scoring nitong si Aaron Fox yung nagpa-overtime sa game na yan. But unfortunately, hindi nga na-counted yung buzzer beater niya na dahilan kung bakit hindi nila nakuha yung pagkapanalo. Kaya ngayon pa nga lang ilitaw na talaga yung malaking kahalagahan nitong si De'Aaron Fox sa team ng San Antonio Spurs, lalo na sa 5 games pa lang na pine-perform nito. And what more fa mga pare ko, yung maaaring maging role niya sa team na to, diba? Lalo na yung magiging parte pa nito sa pagiging future team contender ng San Antonio Spurs, kasama sila Wembanyama at CP3 at iba pang mga rising star ng team na to sa Western.